Simulan na natin agad ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Kinwestiyon ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte kung ano ang nagawa nito sa bansa. Sa kanyang inilabas na pahayag, binatikos ng mambabatas si VP Sara na sa halip na tumulong anya sa bansa, gulo at pag-iwas ang naging ambag nito. Ngunit pagdating sa Senado, hindi na makatatakas ang pangalawang Pangulo at dapat maging handa ito sa pagtugon sa lahat ng tanong at pagharap sa katotohanan. Samantala nananatili namang tahimik si VP Sara kaugnay ng kanyang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Hataw Balita Ngayon. Politika ang motibo. Ito ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats laban sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na gumagawa ng ganitong issue ang kasalukuyang administrasyon upang pagtakpan ang totoong issue sa bansa. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Samantala, sinabi ng Vice Presidente na hindi pa nito nakakausap ang kanyang kapatid tungkol sa kaso at hindi rin tiyak ni VP Sara kung nakarating na ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita Ngayon. 100% successful ang final testing and sealing o FTS ng mga automated counting machines o ACM para sa nalalapit na halalan sa May 2025. Ito ay pinahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos na gumana ang lahat ng mga makina na ginamit sa FTS at wala niyang technical issue na naitala. Sinabi rin ni Chairman Garcia na ang lahat ng ACMs ay naipamahagi na sa buong bansa at magpapatuloy ang testing sa mga ito hanggang sa May 7. Pagkatapos ng FTS, siselyuhan at itatabi sa Office of the Department of Education Supervisor Official o DESO ang mga makina para bantayan ng PNP at AFP hanggang sa sumapit ang mismong araw ng eleksyon sa May 12. Hataw Balita Ngayon. Pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang kumalat sa social media na no national ID, no vote advisory. Sa ex-post ng komisyon, sinabi nitong mali at hindi galing sa kanila ang naturang advisory dahil hindi ito nakapost sa opisyal at verified social media channels ng COMELEC. Binigyang diin sa naturang post na hihingan lamang ng valid ID ang isang botante kung sakaling hindi maiberipika ang kanyang pagkakakilanlan sa Election Day computerized voters list. Ang payo naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat hindi kailangan ng ID para makaboto, mas mainam na magdala na rin ng isang government-issued ID upang may maipakita sa watcher sakaling ma-question nito ang identity ng isang botante. Hataw Balita Ngayon. Sinuspindi na ng Land Transportation Office sa loob ng 70 araw ang driver's license ng driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na sangkot sa car crash sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon May 4. Bukod dito, nag-issue na rin ng show cause order ang ahensya upang pagpaliwanagin ng naturang driver at may-ari ng SUV sa nangyaring insidente at kung bakit hindi ito nararapat gawaran ng kasong administratibo dahil sa reckless driving. Ang naturang insidente ay nagresulta ng pagkasawi ng isang lalaki at isang 5 taong gulang na bata habang nasa 4 na individual ang nasugatan. Nangako naman ng NAIA Infra Corporation o NNIC
na sasagutin ito ang gastusin ng biktima at ng mga nasugatan. Hataw Balita ngayon. Nakiusap si Transportation Secretary Vince Dizon na igalang ang mga pamilya ng mga nasawi sa nangyaring pagbangga ng isang sports utility vehicle sa departure area ng NAIA Terminal 1. Dagdag pa ng kalihim, huwag sanang gamitin ang mga nakuhang video sa insidente upang magkaroon ng maraming views. Ang pahayag na ito ay nag-ugat ng kumalat sa social media ang mga nakuhang video sa nangyaring car crash kung saan makikitang halos himatayin ng ama ng batang nasawi dahil sa sinapit ng anak. Usap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang kumuha ng views sa social media. No? Napakasakit po nung dinadaanan ng mga pamilya ngayon. At wag naman nating i-take advantage yon para lang makakuha ng mga views. Hataw Balita ngayon. Isinagawa sa Apari, Cagayan ang isang malaking counter-landing live-fire exercise na mga sundalong Pilipino at Amerikano bilang bahagi ng Balikatan 2025. Gumamit ang Philippine Army ng 105mm howitzer at Atmos 155mm habang nagbigay naman ng close air support ang US gamit ng F-16, F-18 at A-864 Apache. Sa isang senaryo na isinagawa, tinarget na mga smart shooter ng Philippine Air Force ang mga drone habang pumuposisyon sa baybayin ang mga light armored vehicles at bagong Zebra light tanks upang pigilan ang kalaban sa pagkubkob sa baybaying sakop ng teritoryo ng bansa. Ayon kay Police General Michael Luhico, layunin ng pagsasanay na ihanda ang tropa sa tunay na banta at hindi ito dapat bigyan ng ibang interpretasyon. Dagdag pa rito, nagpapatuloy pa ang iba pang bahagi ng Balikatan exercise sa iba't ibang lugar gaya ng Palawan at Zambales upang patatagin ang kooperasyon sa depensa at interoperability ng dalawang bansa. We are preparing the ground forces for all phases of operations, beginning with the littoral battle, and then after this, we intend to engage them in a defense in depth, trying to avoid the centers of population, and then further engage the enemy in a pitched battle. And in each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Hataw Balita ngayon. Ginawaran ng Presidential Medal of Merit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na natatanging Pilipino ng Presidential Medal of Merit na mga tinaguriang cultural icons. Ito ay sina Miss Gloria Romero na tinaguriang Queen of Philippine Cinema, Margarita Araneta Forres na kinilala bilang Asia's Best Female Chef noong 2016, Asia's Queen of Songs Pilita Corrales at ang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honora. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi matatawaran ang kanilang mga ambag sa bansa at nagpabot din ito ng pasasalamat sa mga pamilya ng mga awardee na tumanggap ng nasabing parangal. To Gloria, to Margarita, to Pilita, to Nora. It seems very little, but the best we can do. Maraming salamat po. You live on in every artist who takes the risk, in every child who has fond dreams, in every citizen who wishes to let the world know what it means to be a Filipino. Ang Presidential Merit Award ay kabilang sa pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo ng Bansa sa isang individual na nagbigay ng malaking kontribusyon para sa nation building. Hataw Balita ngayon. Tinawag na mga grupong kalusang mabubukid ng Pilipinas o KMP at Amihan National Federation of Peasant Women
na malaking panlilinlang at propaganda ng Administrasyong Marcos ang 20 Bigas Mo program. Ito'y matapos na i-anunsyo ng Department of Agriculture ang pagpapaliban sa implementasyon ng naturang programa hanggang sa May 12 upang magbigay daan sa 10-day ban sa paggastos ng pondo ng pamahalaan dahil sa nalalapit na eleksyon. Sa pananaw naman ng grupo, nagpapakita ito ng walang kakayahan o intensyon ang pamahalaan na totoong ibaba ang presyo ng bigas. Nagpahayag din ng pagtutol ang grupo sa Rice Liberalization Law na umano'y nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka at hindi naman nagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. Nananawagan ito na ibasura na ang nasabing batas at ibalik ang suporta sa lokal na produksyon ng bigas. Hataw Balita ngayon. Good news sa ating mga motorista, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry player, 40 to 60 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Inaasahan naman bababa ng 60 hanggang 80 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Habang ang kerosene naman ay inaasahang magro-rollback ng 80 sentimos hanggang piso kada litro. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng pahiwatig si Prime Minister Mark Carney sa mga estratehiyang gagawin niya sa pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Aniya, gagawin niyang win-win ang ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa Grand Prairie, Canada, ito ang humahataw na balita ni Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang ilang estratehiyang ito na nabanggit ni Carney? Yes, magandang araw, Abby. Sa isang panayam kay Canadian Prime Minister Mark Carney, sinabi niya na ipapaalala niya sa Estados Unidos na ang Canada ay ang pinakamalaking kliyente sa 45 estados ng Amerika. Bukod dito, ang Canada rin ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at pataba o fertilizer ng Estados Unidos. Aniya, maaari ring mag-supply ang Canada ng mga critical minerals na kailangan ng Amerika. Ngunit may pagkakataong mas pipiliin ng Canada na ipagkaloob ito sa mga bansa sa Europa sa halip sa Estados Unidos. Nitong nakaraang Biyernes, May 3, inanunsyo ni Carney na muling bubuksan ni King Charles ang Canadian Parliament sa isang formal na seremonya, ang unang pagkakataon mula noong 1977. Itinuturing ito na isang makasaysayang hakbang na nagpapahiwat ng lalong pagiging malaya ng Canada mula sa impluwensya ng White House. Balik sa iyo, Ag. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang alok na pagpapadala ng militar ni US President Donald Trump upang labanan ang drug trafficking. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Hataw Balita ngayon. Sa isang pag-uusap sa telepono ni Mexican President Claudia Sheinbaum at dating US President Donald Trump, tinalakay kung paano makakatulong ang Estados Unidos sa laban kontra drug trafficking. Iminungkahi ni Trump ang pagpapadala ng US Army sa Mexico, ngunit mariing tinanggihan ito ni Sheinbaum. Iginiit ang kahalagahan ng soberanya at ang pagtutol sa presensya ng dayuhang militar sa kanilang teritoryo. Sa isang hiwalay na pahayag, nagbanta si Trump ng unilateral military action kung mabibigo ang Mexico na buwagin ang mga drug cartel. Naging bahagi rin ng mga nakaraang pag-uusap ang seguridad, kalakalan at ang imigrasyon, kabilang ang hiling ni Sheinbaum na pigilan ang pagpuslit ng armas mula sa US patungong Mexico. Lalong tumindi ang tensyon nang igiit ni Trump ang posibilidad na pamunuan ng US forces ang operasyon laban sa mga kartel, lalo na kaugnay ng fentanyl.
Noong Pebrero, idineklara ng US ang Sinaloa Cartel at iba pang grupo bilang global terrorist organizations na ayon sa ilang analysts, maaaring magbunsod ng aksyong militar. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Hataw Balita Ngayon! Air defense, mga sanctions laban sa Russia ang ilan sa mga napag-usapan nila ni President Donald Trump sa Vatican meeting ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita Ngayon! Magandang araw sa iyo, Sheila. Sheila, ano ba ang mga critical minerals na mayroon ang Ukraine? Abby, ang Ukraine ay mayroong 22 out of 34 na mga itinuturing na European Union na critical. Ayon sa Ukraine Institute of Geology, ang Ukraine ay nagmamay-ari ng tinatawag na rare earths tulad ng lanthanum at cerium na ginagamit sa paggawa ng telebisyon at mga ilaw. At iba pa mga mineral na ginagamit naman sa mga turbines, electric vehicle, batteries at mga mineral para sa pag-produce ng nuclear power at lasers. Abby, sa isang pahayag mula sa administrasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sinabi niya kabilang sa mga napag-usapan nila ni US President Donald Trump ang mga sistema ng depensang panghipapawid at mga parusa laban sa Russia. Bukod dito, nagkasundo ang dalawang leader sa isang 30 araw na tigil putukan sa pagitan ng Kyiv at Moscow, na ayon kay Zelensky isang mahalagang unang hakbang upang tuluyang matigil ang giyera sa bansa. Ipinahayag din ng Ukrainian President na bukas siya sa pansamantalang pagtigil ng labanan basta't ito itatagal ng 30 araw. Gayunman, hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye ukol sa mga parusa laban sa Russia. Dagdag pa niya, pumirma ang Ukraine at Estados Unidos ng isang kasunduan ukol sa mga critical minerals na layong protektahan ang mga pamumuhunan ng Amerika sa Ukraine. Pati na rin ang teritoryo at mamamayan ng bansa. Magkakaroon ng isang pondo na mamamahala sa mga pamumuhunan at kita mula sa nasabing kasunduan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng US ng mas prioridad na access sa mga mineral resources ng Ukraine kapalit ng investment mula sa Amerika para sa muling pagbangon ng bansa. Ayon kay Zelensky, sa ganitong paraan ang perang ipapasok ng Estados Unidos ay muling marireinvest pabalik sa Ukraine. Balik sa iyo, Abby. Salamat, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon! Patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Estados Unidos upang tiyakin ang patuloy na paghatid ng tulong sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Winlove Marquez. Hataw Balita Ngayon! Patuloy ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel para sa isang bagong mekanismo ng paghahatid ng tulong sa Gaza na makakaiwas sa pagkontrol ng Hamas. Ayon sa isang opisyal ng State Department at isang source mula sa Israel, inaasahang iaanunsyo ang kasunduan sa mga susunod na araw. Layo nitong maibsan ng matinding pagdurusa ng mga Palestino sa gitna ng 3 buwang blockade. Isang pribadong foundation, katuwang ang United Nations at iba pang organisasyon ang mangangasiwa sa sistema at pamamahagi ng mga supply. Batay sa datos ng Integrated Food Security Phase Classification, IPC, nanganganib ang Gaza sa matinding tagutom na maaaring lumala pagsapit ng Abril. Samantala, handa naman ang World Food Program na maghatid ng sapat na tulong para sa halos 2 milyong residente ng Gaza sa loob ng 2 buwan. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng town hall meeting at kumustahan para sa Filipino community sa Nazran, Saudi Arabia. Samantala, magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Mississauga, Ontario, Canada sa May 31st. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon! What's up, kabayan? Inimbitahan ng mga Filipino community, lalo na mga Filipino teachers at professional staff ng Asian Secretariat sa isang book launch at forum.
Ang book discussion ay patungkol sa aklat na The Paradigm of Original Encounters, An Untold Story of Asian. Gaganapin ito sa May 6, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 7th floor, Widaya Grada Building sa Jakarta. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Indonesia sa facebook.com/PHL in Indonesia. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Najran, Saudi Arabia sa isang town hall meeting at tamustahan. Gaganapin ito sa May 6, alas 6:30 ng gabi sa District Hotel sa Najran. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHL in Jeddah. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Mississauga, Ontario, Canada sa May 31 sa Kalayaan Community Center. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, civil registry, dual citizenship at notarial services. Para sa booking ng inyong appointment, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PH in Toronto. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Qatar ng mga newly arrived e-passports na ready na for release. Makikita ang listahan sa bit.ly/DohaPEPPT releasing. Maaaring claim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, at huwag kalimutang dalhin ng inyong resibo at lumang passport. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, upang alamin, ipaliwanag ang dahilan sa likod ng fleet suspension ng Solid North Transit Incorporated sa Pangasinan, ang kumpanya nagmamay-ari sa bus na na-involve po sa insidente. Multiple accident collision diyan po sa EasyTex. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ariel. Thank you for finding time with us. Manny, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Hello? Attorney Ariel, bakit po buong fleet ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated ang sinuspindi po ng pamahalaan sa loob ng 30 araw sa halip na isa o yung unit lang na involved sa aksidente po? Ang LTFRB board bago po mag-issue po ng ng preventive suspension ay pinag-aaralan po nila kung ano po yun na karapat na preventive measure, lalo na po sa ganitong kalubhang road crash. So kapag yun isang unit lang, wala pong walang epekto dahil yung unit na yun na involved talagang hindi makakatakbo, no? Dahil kasama dun sa road crash. At doon po sa lubha nung pangyayari with 10 fatalities and 35 more or less na nasaktan, then nakita po ng board na instead of having a franchise preventive suspension only, mas kailangan ay fleet suspension dahil allegedly ang sabi nung driver nakatulog siya. So kailangan po yun sa ganitong sitwasyon ay mas mainam na pangalagaan po yun riding public. Anyway, it is just a preventive suspension at a preventive measure. Ngayon, meron po nakakatating sa amin na dahil mag-eleksyon, sa dami po nun maapektuhan na linya, ay baka magkulang yun masasakyan ng mga tao pauwi ng probinsya para bumoto. Kinonsider din po ng board itong mga ganitong argumento at nakita naman ng board na since the
2 weeks ago ay tumatanggap na po ang LTFRB board ng mga application for issuance of special permit kung saan talagang pinaghandaan po ng board ito na expected turnout of passengers habang palapit ang eleksyon. Even without this road crash ay pinaghandaan na. So sa tingin po ng board, in the event na yung preventive suspension will be even after election day, ay magiging sapat po yung masasakyan ng tao dun po sa mga linyang maapektuhan. Okay, Attorney Ariel, ilan pong linya ang maaaring maapektuhan dito sa suspension ng North Luzon po? Marami po yan at dito po sa order, pag binilang natin yung bus, about 200 plus units. Okay. So at this point, ano yung mga hakbang na ipinag-utos na po ng pamahalaan? Laban doon sa driver, laban doon sa kumpanya ng bus. Kaugnay nitong nakakalungkot na aksidente na ito. Attorney Inton, imagine, galing ka ng Cubao, papunta ka ng Pangasinan, ilang oras lang naman po yung biyahe pero antok na siya. Yun po ang mga naririnig natin ng mga reaksyon ng ating mga kababayan. Apo, doon po sa inisyong order ng preventive suspension, fleet preventive suspension, which ayon sa isang statement ng operator ay kinomply na nila, no? Ay merong mga dapat pa silang gawin, no, para isubmit sa board. Among them are drug tests for their bus drivers, lahat po, by an accredited testing center ng DOH. And then, kailangan po yung inspection, no? Submission of documents na yung mga benefit under the insurance covering this road crash ay nabigay na, among others. So yan po, marami po silang dapat i-comply na isasubmit nila within that period of not more than 30 days sa LTFRB board. Okay. Liwanagin lang natin po, Attorney Ariel Inton, ano yung papel ng LTFRB sa pagsasampa ng kasong kriminal laban doon sa driver at laban din po sa kumpanya ng bus? Well, wala pong prosecutorial power ng LTFRB. Therefore, we could not be actively prosecuting this case. As a matter of fact, ito rin pong dyan is, since ang LTFRB board will hear the case dun sa road crash pa, dun po sa operator, sa quasi-judicial function, ang maaring maitulong po ng LTFRB is to make available all documents, papers, franchise-related matters sa mga biktima, no, in case they will be filing a case. Yung pong mga yon, yung pong mga victims of the road crash. So, yun po ang aming gagawin. But prosecuting the case, wala po sa power ng LTFRB board yan. Okay, since you mentioned about the franchise, meron na po ba kayo nabalitaan na may mga bus din na kumakabit-kabit? I don't know, they use the word kabit. So, ibig sabihin, kapag kabit yung isang sasakyan, meaning to say, wala siyang franchise. What if nagkaroon po ng aksidente? Who will be liable for that? Doon sa mga danyos po. Meron, kapag ang isang sasakyan ay public utility vehicle, ay mandatory na meron silang passenger accident insurance. No, yung tinatawag na PAMI, galing sa PAMI. At
kapag may prangkisa ka, meron yun dapat. Kapag ka colorum, wala yon. Kaya yun nga ang isang reason kung bakit lagi na pinapaalalahanan ng ating pong mga ng ating pamahalaan ng LTFRB that do not patronize colorum vehicle kasi kung may mangyari ay wala kayong insurance, hindi kayo insured as a passenger. Ngayon, kapag ka kumapit ka at sa franchise verification, hindi kasama yung unit na nasakyan mo dun sa franchise number, lumalabas na colorum po yun. And therefore, wala po insurance yung mga pasahero. Ngayon, kunin ko na rin po ito yung pagkakataon na to, ma'am, na liwanagin po yung earlier na mga pronouncement na LTFRB will be giving 400,000. Hindi po. Wala pong ganon. No, baka kasi kami na we are peddling fake news. It is like this. Ang pagpasahero po ang nasawian ng buhay, ang kanila pong insurance as a passenger ay yung personal passenger accident insurance. That's what is 400,000 in case of death. Now, dito po sa accident, dito sa road crash dito sa SCTEX, no, based on the police report and the investigation of our regional director, investigation of the police, yung pong mga nasawi and those na marami sa mga nasaktan are non-passengers. So they will not be covered by the personal passenger accident insurance. Ang magiging coverage nila ay yung tinatawag natin third-party liability. Iba po ang coverage nun. Ang amount po doon ay 200,000 per accident, hindi po per person. Kaya yun po ang isang nakakalungkot doon na although we have to say na buhay din yan, why do we have to distinguish that sa terms ng insurance? Kaya nga matagal na po na may mga transport groups, even us, no, when I was with the Lawyers for Commuter Safety and Protection, even Attorney Jojo Guadis, our present LTFRB chairman, matagal na pong pinupush na dapat ay mag-increase na po yung TPL benefits. Ito nga nangyari. In case of accident, pinagkakatian pa po yung 200,000 yun. That's correct. Napakaliit po ng halaga. Attorney Anton. Okay. Attorney Ariel, nakakalungkot itong binabanggit ninyo po. Kayang-kayang i-shoulder po yan. Kaya-kayang bayaran. Pagpalagay natin 200,000 times 10. Kayang-kaya. Maliit na halaga yan. Kung titingnan mo po. At bagamat mayroon pang mga nasa hospital. And the status po ng mga pasyente sa hospital ngayon, inaalam pa din dahil hindi natin adbated kung may madadagdag pa po ba doon sa mga namatay. Nawa, sa awa tulong ng Diyos ay wala na po. At this point, Attorney Ariel, ang ating amigo si Sherwin Kulubong wala sa studio, mayroon po mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, please go ahead. Thank you. Oh yes, Attorney, magandang umaga po. Tanong ko lang po kung anong mga hakbang ang dapat gawin ng mga bus company para maiwasan itong ganitong insidente sa hinaharap, Attorney? Nagkaroon po ng pulong immediately after the incident si Secretary of Justice sa mga bus operators, reminding them na may mga memorandum circular po ang LTFRB, their department orders covering so many regulations na tila nakakaligtaan nila. So, kinakailangan na i-comply nila to. Hindi lang during peak season, it should be all throughout. It should be a daily activity. Ngayon, ang LTFRB po, bagamat meron kaming mga periodic inspection dyan, ay tila kinakailangan na namin dagdagan yan na yung pagbisita dyan para sa ganon ay
masiguro natin yung two things na napakahalaga. The physical and mental fitness of the driver, and the road condition of the units. Napakahalaga po nun. And then yung terminal for the convenience of the passengers. All of this ay covered po ng mga memorandum circular that in case na hindi po nila i-comply, this will result to franchise violation na pwede pong tanggalan sila ng prangkisa. Ngayon, etong isa pa po, no, sa eto, tingnan po natin tong sa SCTEX, allegedly, ang driver daw ay nakatulog. So, meron memorandum circular naman na ang bus driver is not allowed to drive beyond 6 hours continuously. In other words, yun lang po ang maximum driving hours niya. Ngayon, dito sa kasong to, if you will see the distance from Manila to hanggang dun sa nagkaroon ng road crash, hindi pa if you compute, wala pang ganun oras. Bakit siya inantok? Di ba? So, it means na maaring puyat siya. So, if there are passengers who could see na while driving, yung driver is already yawning, no? Nag-yawn na siya, dapat, yun ang mga dapat na tingnan sa, dito nga po, pag nagkaroon ng hearing sa LTFRB. Alright. Maraming salamat po, Attorney, at back to you, Ani. At maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin. At this point po, kami nagpapasalamat sa inyo, Attorney Ariel Enton. Sa mga susunod po ay kami muli ay makikipag-ugnayan sa inyo para makakuha kami ng update tungkol dito po sa isang napakalungkot na aksidente. Thank you so much. Good morning. Just one point, meron pong magiging press con si Secretary Vince Dizon later today para po for additional details dito po sa pangyayaring ito. Anong oras po yung press con ni Secretary? Umaga po. Around 9 to 10. Okay. Thank you so much po. Okay, maraming salamat, Attorney Ariel Enton, spokesperson po ng LTFRB. Isang grass fire ang sumiklab sa bahagi ng Barangay Liwan, Sur, Enrile, Cagayan. Makikita sa video footage na nakunan ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang madamong bakanting lote sa nasabing lugar. Nananawagan naman ang tanggapan ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 sa publiko na iwasan ang pagsusunog sa mga lugar na malapit sa mga linya ng kuryente dahil sa panganib na dulot nito na posibleng maging ugat ng pagkaantala sa supply ng kuryente. Hataw Balita ngayon! Hinimok na Department of Tourism nitong linggo, May 4, ang mga turista na sumunod sa ipinatutupad na suspension sa paglalakbay at tourism-related activities sa Mount Pinatubo sa Botolan, Zambales. Ito'y kasunod ng inilabas na kautusan ng lokal na pamahalaan ng Botolan, Zambales na nagbabawal sa lahat ng gawaing may kinalaman sa turismo sa naturang bulkan simula pa noong May 2, 2025. Tiniyak ng DOT na suportado nito ang hakbang ng LGU at kinikilala rin ang hinaing ng 5 Aita clans mula sa Kapas Tarlac hinggil naman sa kanilang karapatan sa lupain na ng kanilang ninuno. Nauna ng hinarangan ng ilang miyembro ng Aita community ang daan patungong crater ng Mount Pinatubo bilang protesta at bagamat pansamantalang inaresto. Agad din sila ang pinalaya ng walang kaso. Ayon sa National Commission on Indigenous People o NCIP, ang insidente ay nagpapakita ng pangangailangan para sa makabuluhang dialogo at patas na turismo na may paggalang sa karapatan ng mga katutubo.
Hataw Balita ngayon. Inulunsad ng Police Regional Office Davao Region ang horseback riding patrol para sa mas mabilis na police response sa mga remote area na madalas ay hirap daanan ng mga sasakyan at motora. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa layuning palakasin ang presensya at kakayahan ng pulisya sa pagresponde laban sa kriminalidad at emergencies sa mga liblib at bulubunduking lugar, naniniwala ang Police Regional Office 11 na malaking tulong ang paggamit ng mga kabayo sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa mga hindi kayang abutin ng mga sasakyan. Para na mo mas madali maabot ang mga hilit na mga lugar nga dili makasulod ang motor, dili makasulod ang kani mga four-wheel vehicles na kung dili kabalo manggod mga bayo atong kapulisan mas madugay sila adto dito maghimo sa police response kung maglakaw lang. Inilunsad ng Police Regional Office 11, katuwang ang Davao Oriental Police Provincial Office ang horseback riding patrol. Kung tanawon magud nato atong terrain na yung mga areas nga dili jud kaya sa motor, accessible lang siya through horse. Ayon sa PRO 11, nasa 31 police personnel ang dumaan sa 10 araw na pagsasanay kaugnay nito. Sa inisyatibong ito ay hindi lamang pinalakas ang presensya ng mga pulis, kundi makabuo ng mas malalim na ugnayan sa komunidad. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Balik aksyon sa volleyball court ang mga kupunaan sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League. Wagi ang PNP Lady Patrollers, AFP Lady Gunner at BFP Lady Firefighters sa kanilang games kahapon sa Paco Arena. Narito ang report ni Jed Neresina. Lakas, diskarte at determinasyon sa court ang ipinamalas ng bawat kupunan sa games kahapon live sa Paco Arena, kung saan sa Game 1, hindi nagpahuli ang PNP Lady Patrollers kahit pa nakuha ng Comelec Suffragettes ang unang 2 set sa laro. Matinding comeback ang ipinamalas ng Lady Patrollers at tinapos nila ang laban sa score na 3-2. Ayon sa head coach ng PNP na si Police Senior Master Sergeant Rod Pinalba, pinaghandaan talaga ng kanilang team ang game kontra sa Comelec. Yun naman talaga ang namin matalo sila. Babawian namin talaga sila kasi natalo nga kami sa first round Kaya pinaghandaan namin sila, yung mga yung mga positioning pinagplanuhan namin. Winakasan ng Lady Patrollers ang laban sa 5 set sa score na 21-25, 20-25, 25-23, 25-21 at 15-7. And it is Flores. And that'll score. Sa second match kahapon, dikdikan muli ang laban ngunit nanaig ang composure ng back-to-back champions na AFP Lady Gunner kontra sa rookie team na NCMH Wellness Warriors. Paliwanag ng trainer ng AFP na si Staff Sergeant Wendy Ann Semana, medyo naging kampante ang team sa game na hindi na dapat pang maulit sa susunod na matches ngayong season. Medyo mabigat nga kasi nga hindi namin ina-expect na yun yung ilalaro ng team namin ngayon. So siguro wake up call sa amin yon na hindi kami mag-relax, na kailangan pa naming magpursige sa mga susunod namin na talagang mabigat na kalaban. Ganun pa man, nakuha ng Lady Gunner ang panalo sa score na 26-24, 10-25, 28-26, 13-25 at 13-15. Pagdating ng third game,
Mabilis na tinapos ng BFP Lady Firefighters ang laban sa NHA Home Masters. Dinomina ng Lady Firefighters ang laro sa score na 14-25, 22-25 at 22-25. Sa laro po namin ngayon, as in malaking adjustment po para po sa amin kasi madami po kaming mga teammates ko po ay mga may na-injury gano'n. Tapos may teammate din po ako na mag-training po siya sa basic kaya mahirap din po. Pero ginagawa pa rin po namin yung best po namin. Muli tayong magkikita-kita live pa rin sa Paco Arena sa darating na Miyerkules, May 7 para sa exciting na laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Maghaharap sa Game 1 ang PNP Lady Patrollers kontra sa PhilHealth Consulta Health Insurers. Kasunod nito, ang BFP Lady Firefighters laban sa NCMH Wellness Warriors sa Game 2 at AFP Lady Gunnar kontra NHA Home Masters sa Game 3. Maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. Oy, happy birthday kay Ate Lorena Libas na nandyan sa Italy. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 1 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Wala na daw po, bate, Diyosa, Adet, good morning sa iyo, si Ana. Si Ana Posadas, nininervyos na. Rasi, Alex, and then of course si Eugene, Paraon, nervyos na sila. Okay, JB and Rafael. Si Joy sa kanina pa po, sis Joy, kanina pa yung kamay niya. Tama na po, sabi po wala nang bate. O sige, Ma'am Susan Indian, Edward Munoz. Ano to, bulag pero nakikinig sa lahat. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Yan, good morning sa iyo, JP. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. Rin na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 1. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikalima sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulubong. Sa kanan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.